Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Okay po ba yung ating sound system sa labas? Malinaw po. Tayo ay nasa ika-5 araw ng ating pong pagnonobena o nitong Misa de Gallo o Simbang Gabi. Ika-5 araw ng ating pong paglalakbay, ika-5 araw ng ating pagninilay tungkol sa kwento ng pag-ibig ng Diyos. Balikan natin ng kaunti, ang mga tauhan at mga kwento ng ating pong paglalakbay. Noong unang araw, ipinakilala sa atin si San Juan Bautista bilang, anong naalala po ninyo? Si San Juan Bautista bilang, noong unang araw, Sandali. Unang araw, si San Juan Bautista. Tagapaghanda. Sige, tatanggapin na natin yun. Si San Juan Bautista ay pinakilala ni Jesus bilang tagapagpatotoo. At siya yung tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang kanyang daraanan. Si San Juan Bautista, ikalawang araw. Salinlahi kayo dyan, linggo yun. Linggo yun. Supposedly, yun yung pinaliwanag ko sa inyo. Dapat na salinlahi. Kung hindi natapat na linggo, may problema ba tayo doon? Wala naman. Ano?
Si San Juan Bautista pa rin, ikalawang araw. At sinabi doon, siya ang tagapagdala ng ilaw. Hindi siya ang ilaw, pero tagapagdala ng ilaw. Ikatlong araw. Sino ang ipinakilala? Si Samson talaga ang naalala mo, no? Si Samson. Kanina yun, kahapon. Kahapon yun, si Samson. Sino? Ikatlong araw. Si San Jose. Si San Jose na medyo naguguluhan kasi nga hindi niya alam paano gagawin. Ihiwalayan ba niya ng lihim si Maria kasi nalaman niya buntis si Maria. Hindi pa sila nagsisiping. Hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataon. Iginalang ni Jose yung pagkababae, yung pagkadalaga ni Maria. Pero natuklasan niya na buntis, pero sinabi ng anghel na huwag siyang matakot na pakasalan si Maria. Dahil ang kanyang ipinagdilihi ay anak ng kataas-taasan. Ikaapat na araw. Tungkol kay, ang naalala niyo sa sinabi ni Father Jerry, si Katniel. Baka yun lang inaalala ninyo, no? Pero si Zacarias at si Elizabeth, yung magulang ni San Juan Bautista na kanyang inihahanda, no? Nauna si San Juan Bautista na 6 na buwan para ihanda ang pagdating, ipahayag ang pagdating ng Mesiyas. So si Zacarias, si Elizabeth, matanda na. Ilan taon na kayo, Nay? 72. Sabi po doon, no, si Elizabeth, 80 na. So, mabubuntis ka pa. Pwede pa. Elizabeth nga, 80. No? At sinasabing, ang bawat anak ay biyaya ng Diyos. Mas maraming anak, mas maraming biyaya. Okay na tayo? Susubaybayan? Uy. Wala, kahit nagsimba na kagabi, nagsimba ngayon, tapos walang maalala. Dapat na patuloy natin na inaalam ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nagmahal na ba kayo? Ang tunay na pag-ibig hindi nakakabaliw. Ngayon, kung nababaliw ka, mali ang pag-ibig mo. Kung nasisira ang ulo mo, mali ang pag-ibig, ang pagkaunawa mo sa pag-ibig. Pag nagmahal ka, nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Pag nagmamahal ang isang tao, o may minamahal ka, kailan naiiba ang plano mo. Kasi hindi ito tungkol lang sa iyo, kundi tungkol na ito sa inyo. Kaya nga tinan niyo po, no? Si Maria na ngayon ipinapakilala na sa atin, kung ano yung kwento nung kay San Jose, ano ba nangyari? Ngayon mas nagiging malinaw. No, nagiging malinaw, hindi nagloko si Maria. Hindi niya pinindeho si Jose. Naging tapat si Maria. Pero dito po ay dahil sinuyo siya ng Diyos. Pag sinabing sinuyo ng Diyos, niligawan siya ng Diyos. Naranasan niyo bang ligawan? Tanong. I'm sure si nanay, no? Sa panahon ninyo, no? Uso yung ligawan. Dito ba sa Kamba dati, may mga nangaharana? Wala. Ang lulungkot ng buhay niyo, no? Hindi man lang naraman yung paano ba ang suyuin. Kasi pag sinusuyo, kapag ang isang nagmamahal o gusto kang mahalin, tandaan niyo po ha, lakas, baka istorbo, no? Pag gusto mong mahalin ang isang tao, at papatunayan mo. Pag gusto mong mahalin at makuha yung isang minamahal at gusto mong mahalin, may ipapangako ka, may ibibigay ka. O sa mga kabataan dito ha, mag-isip-isip muna kayo ha. Huwag yung na-like lang yung post mo, kayo na agad. No? Huwag ganon.
kilalanin niyo muna. Pakinggan niyo muna ano ang kanyang sinasabi, ano ang kanyang ipinapangako bago mo tanggapin. Kasi hindi lang yan yung kupido, hindi lang yan yung naramdaman mo, tumibok ang puso mo. Kailangan mo din kasi tingnan, pag tumibok ang puso mo, pag tumibok ba ang tiyan mo, may maibibigay siya? Ha? Hindi lang basta puso ang titibok kasi yung ano matawag dito? Intestine mo, yung kidney mo, maproprovide ba niya? Hindi lang basta pagiging praktikal, pero ganoon ang pagmamahalan. Kaya nga diba dito, sinuyo ng Diyos si Maria. Bagamat si Maria ay mayroon ng plano kasama si Jose. Ito yung plano nila eh. Pero dahil nga niligawan ng Diyos si Maria, sinuyo niya, hindi naman inagaw ng Diyos si Maria kay Jose. Kasi kung narinig ninyo yung kwento ng ikatlong araw, pinaliwanagan din si Jose na huwag niyang hiwalayan si Maria. Iba po yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao. Kinailangan din tuyuin si Jose. Niligawan din si Jose. Ngayon, si Maria niligawan. Maria, huwag kang matakot. Kalugod-lugod ka sa Diyos. Nakita ka ng Diyos. Karapat-dapat kang mahalin. Karapat-dapat kang maging ina ng anak ng Diyos. Hindi pinilit, pinili siya ng Diyos na mahalin. Hindi ipinag-iitan, hindi pinwersa. Kasi ang pag-ibig ay dapat kusa mong iaalok at kusa mo rin itong tatanggapin. Bago mo tanggapin, kailangan maging malinaw sa iyo, handa ka ba sa kung ano ang maibibigay niya? Yeah, di ba nanligaw ka, no? Ano bang pinangako mo? Between buwan, araw, lupain, hasyenda, no? Yeah, wala, no? Ngiti lang daw. Katapatan lang daw ang kanyang inialok. Balikan nyo nga yung mga kwento ng pag-ibig niyo, no? Parang ang lulungkot ng buhay ninyo. No? Parang walang adventure, walang... Pero ito, di ba? Kaya nga nagtanong si Maria, paano mangyayari yun? Tinanong din muna niya, nagtanong muna siya. At nung naging malinaw na sa kanya ang lahat, sige po, tatanggapin ko. Tinanggap niya ang pag-ibig ng Diyos, yung salita napunta sa kanyang sinapupunan, ngayon inihintay natin na maisilang sa sabsaban. Nagbabago po ang mundo ng isang taong tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Nagiging masaya ang buhay ng isang taong tumatanggap sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin, kahit hindi mo mahalin ng Diyos, minamahal ka ng Diyos. Naghihintay lang siya na tanggapin mo ang pag-ibig na ito. Wala kang ibang aasahan na isang pusong tapat na magmamahal sa atin, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Pero pwede nating maranasan yan. Kaya nga ang pinakaunang utos na ibinigay sa atin ay ibigin mo ang Diyos bago ang iyong kapwa. Sa mga kadalagahan na naririto, no, may pagkakataon pa kayo. Pumili kayo ng isang lalaking marunong magmahal sa Diyos. Kasi kung marunong yan magmahal sa Diyos, asahan mong magiging tapat yan. Asahan mong kayang-kaya kanyang paligayahin kung mahal niyan ang Diyos. Yun yung magiging basayan, yung dapat ambatayan mo.
Hindi yung itsura, hindi yung abs, hindi yung kung anumang pangangatawan niya, hindi yung pampisikal. Kasi kapag mahal nyo naman ang isa't isa, kahit gaano yan ang ibang word no? Kahit gaano yan kapangit sa paningin ng ibang tao, kahit sa magulang mo, gaganda at popogi yan sa paningin mo dahil doon sa inyong pag-iibigan. Kahit hindi yan sexy, kahit hindi ka sexy, sa paningin yan, ang sexy-sexy mo. Kung totoong pag-ibig, kung totoong pagmamahalan. Lahat kinukonsider yan sa mga kabataan na naririto yung mga nagnunubina, yung mga nagsisimba na paniniwala kapag nabuo mo ang siyam na araw ay magkaka-girlfriend o boyfriend ka sa Pasko. Pero maganda rin yun. Tingnan mo na sa paligid, sino kaya dito yung nagsisimba lagi? Hindi yung pumoporma lang. Pero totoo po, no? Kasi ito yung nangyari kay Maria. Ito yung nangyari kay Jose. Yung plano nila versus dun sa plano ng Diyos. At mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano ng tao. Kung matututo lang tayong sumunod, kung matututo lang tayong tumanggap sa pag-ibig ng Diyos, makikita mo kung paano kikilos at kumikilos ang Diyos sa buhay niyo. Kaya po, no? Hindi lang kayong dalawa ito eh. Hindi lang, no? Sa mga nagmamahalan, sa mga gustong magmahal, hindi lang kayo yan. Ikaw, ang Diyos at yung minamahal mo. Yung Diyos na nagmamahal sa inyong dalawa. Hinihintay na hanggang wakas, mahalin ninyo Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Maraming pagkakataon na hindi tayo magiging tapat. Maraming pagkakataon na medyo mapapaliko tayo. Pero dahil sa katapatan ng Diyos, mamahalin at mamahalin pa rin niya tayo. Yun yung mahalaga. Yung mahal tayo ng Diyos. Hindi lang yung mahal ba natin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Sabihin nyo sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Hindi importante kung minamahal ka ng taong gusto mong mahalin. Ang importante ngayon, mahal ka ng Diyos. At yan ang isang dahilan para maging masaya ka ngayong Pasko o sa mga susunod pa. Kasi mahirap naman kung magpapasko, nandoon ka pa rin sa stage na nag-i-emote ka at nagdadrama ka dahil hindi ka sinuklian ng pagmamahal ng taong minamahal mo. Niloko ka pa. Kanta ka ng kanta ng, di ba, pinagmukha mo kung tanga. Sana po mas magising tayo doon, no? Kasi marami talaga yung nag-i-emote ngayon dahil sa pag-ibig na hindi naman talaga tuluya o lubusang naiintindihan paano ba ang magmahal, paano ba ang mahalin. Mag-focus tayo sa totoong magmamahal sa atin, ang Diyos. Kapag natanggap mo na yan, naunawaan mo na yan, magiging okay ka. Marami kasing pagmamahal. Pagmamahal ng jowa, pagmamahal ng magulang, hindi mo natatanggap, hindi mo nararamdaman, pagmamahal ng kaibigan, pagmamahal ng komunidad, yung pagtanggap ng komunidad. Kahit wala yan, basta't may pagmamahal ng Diyos sa puso mo, mabubuhay ka. Ulitin ko ulit, no? Sasamantalahin ko lang yung pagkakataon na may mga kabataan dito, mga nagjojowa-jowaan, no? Mag-isip muna ng mabuti, ha? Kaisipin, kilatisin mo muna ng mabuti kung ito bang nagsasabing mahal ka, seryoso ba ito? Ano bang maiaalok niyan sa iyo? Yung realidad, ang pagmamahal,
hindi yan nakakabusog kung salita lang yan. Ang pagmamahal, kung meron niyang kanin, kung meron niyang ulam, kung meron niyang kung anumang bagay, yan, tatagal kayo dyan. Nakakatiyak yan. Pero kung unahin niyo yon na pagmamahal lang, okay na kami, basta't nagmamahalan kami. Pag nawalan kayo ng kuryente, hindi niyo na makikita ang pagmamahal na yan. Ha? Sana po, ha? Maging matalino, pwede kang magtanong. Tanungin mo muna kung ano ang kaya niyang ibigay sa iyo, kung ano ang may bibigay niyang sa iyo. Di lang basta mga pangako, kundi yung kaya niya rin tuparin ang mga pangakong ito. Amen?